Good morning, mag-start na tayo ng ating lesson. Division tayo ngayon. Thank you sa nagla-like. Thank you. Dito na tayo sa ating lesson is division. No? Division natin mula siguro grade 1 hanggang grade 5 na to. Hanggang college yata. Ginagamit natin to. No? So, division. Pag sinabi natin division, yung nagdi-divide tayo. No? Okay. Dito sa example natin, meron tayo. Thank you sa mga nagko-follow. 12 divided by 3 equals 4. No? So, tawag natin dito sa i-divide, no, is dividend. Kasi ito yung tinatawag natin na division sign. And then yung gagamitin natin na pan-divide is tawag natin is divisor. Okay? And then ito naman yung tinatawag natin na equal sign. Equal sign nangangahulugan na yung nasa kabilang side ito ay equal dito. Okay? And then ito naman yung tawag natin yung sagot, no? Tinatawag natin yung sagot dito is quotient. Kung natatandaan nyo, pag multiplication, tawag natin yung product. Dito, tawag natin sa kanila is quotient. Okay? So ulit, yung i-divide is dividend. Division sign, ito naman yung divisor natin. Okay? Ito naman yung equal sign, ito naman yung ating quotient. Okay, so tama ba yun? 12 divided by 3 is 4. Yes, equal sila, no? Pag ito daw, i-divide mo rito, 4 yung equal niya or yung sagot niya. Okay? So, example tayo. Example natin, madadali lang muna. No, 5 divided by 5. Thank you sa mga nag-like and follow. Ano? Sabi doon, pag binasa kasi natin to sa Tagalog, di ba ang basa natin dito is 5 divided by 5. Ng mga bata tayo, 5 divide, di ba? Divide. So dito, ang tawag niyan is 5 divided by 5 or ilang 5 daw, no? Yung makukuha mo sa 5. Ito yung divisor mo. Ilang 5 yung makukuha mo sa 5. No? Ilang 5 makukuha mo sa 5. Yun, ganun siya pag binabasa. Okay, so ilan nga ba? No? Ang sagot doon is isa. Okay? Pag sinulat natin yan ganyan, no? Naalala nyo ba yan? So, ito, sagot dyan. Ilan makukuha mong 5 sa 5? Isa. Tapos itong susulat mo dito sa taas niya, kaharap niya. Tapos i-multiply mo yan, no? And then 1 times 5 magiging 5. And then 5 minus 5 yung magiging 0. Okay? So, ganun lang kasimple yan. Pag 0 na, wala na. Wala ka na makukuha. Ilang 5 makukuha mo sa 0? 0. Okay? And dito naman, 15, pag binasa natin, 15 divided by 3, yan ay ilan? Ilang 3 daw, ilang 3 ang makukuha mo sa 15. Pag binasa natin, no? Yan ay 5. Paano natin nakuha yung 5? Hindi tayo basta-basta nagaganito ng divide. Ang ginagawa natin, isinusulat natin siya sa pagganitong form. Okay, paano yun? Tapat mo muna, kunyari 1. Di ba 1 digit lang yung 3? Titingnan mo yung 1 digit niya. Ilang 3 makukuha mo sa 1? Hindi pwede. So, ang gagawin mo is, dadalawahin digit muna. So, ilang magiging 15 na? Ilang 3 makukuha mo sa 15? Yun ay 5. Okay, so tapos i-multiply mo yun parang ganyan, no? 5 times 3 magiging 15. Okay? And then, ima-minus mo sila. 15 minus 15, yun ay 0. Okay? So, pag 0 na, wala na. Ito na yung ating sagot na tinatawag. Okay? So, ganun lang kasimple yan, ha? Next. Okay? 73 divided by 7. No? Ito, ulitin natin, tinatawag natin ito na dividend. O sa Tagalog, dividendo. Ito naman is divisor. Or yung pan-divide natin, okay? And then, paano yun? So, susulat mo siya. No? 73. Tandaan mo kung ano yung dividend, ayun yung nasa loob nito. Okay? And then, yung nasa labas, yung divisor, yung 7. Okay, so, 73 divided by 7, paano yun? No? So, gagawin natin, dahil 1 digit lang yung divisor natin, dito ka muna tumingin sa 1 digit din. So, ilang 7 makukuha mo sa 7? Yun ay
1. No? Tapos i-multiply mo, 1 times 7 magiging 7. And then ma-minus mo, no? Magiging 0 na. No? Okay, tapos baba mo naman itong 3. Pag binaba mo yung 3, tatanungin mo yung sarili mo, no? Ilang 7 na makukuha mo sa 3? Eh, bagong baba mo lang yung 3. No? So, wala kang makukuha. No? Wala kang makukuha. So, lalagay mo 0. So, 0 times 7, yun ay 0. Okay? Yung 3 ngayon, hindi na siya bagong baba. Nag-multiply na tayo, gumamit na tayo kanina ng 0. So, ito, hindi na natin siya pwedeng i-divide ulit ng 7. Kasi hindi tayo matatapos, no? So, ito na, yung 3 na to, hindi na talaga natin siya pwedeng kuhain. Ang tawag natin dyan is remainder. Okay? So, ang sagot natin is, or yung quotient natin is 10 remainder 3. Anong spelling ng remainder? Hindi siya kagaya ng reminder, no? Yun ay remain. No, remainder. Okay? Remainder. So, sagot natin, 73 daw, divided by 7, yun ay 10 remainder 3. Okay, nagigets ba? Next. Okay. So, ano tayo? Ilan digit ba yan? 2 digit, no? So, 65 divided by 8. Sulat natin sa kasakagayang form. No? Okay? Hello, pwede nyo share yung ating live, no, para mapanood din ng ating mga kids. Okay? And then, i-upload ko yung full video natin sa YouTube, no? Sir Tokwa din yung pangalan doon sa YouTube. Okay? 65 divided by 8, hindi pwede, no? Oh, i-assign natin, 6 divided by 8, hindi pwede yon. So, ang gagawin natin is, gagawin natin 2 digit naman. Okay? Pag 2 digit, thank you sa pag-follow, Ma'am Jenny Joy, no? Thank you sa mga nag-share and nagla-like. So, gagawin natin, naalala nyo, nag-multiply na tayo kahapon. Thank you, Ma'am Carol, sa pag-follow. So, naalala nyo yung nag-multiply tayo. So, magaga kasi, kaya division yung huli. Di ba meron tayong addition, subtraction, multiplication, and division. Kasi, kaya huli yung division dun sa 4 na yun, pag napinag-aralan natin. Kasi, yung division is kailangan mong gamitin lahat. No? Kailangan marunong ka din dito mag-multiply. Halimbawa, ito 65. Anong kailangan natin ilagay? So, kailangan kahit pa paano, alam mo yung multiplication table ni 8. Ano ba yung multiplication table ni 8? So, 8. 8 times 1, 8. 8 times 2, 16. 8 times 3, 24. 8 times 4, 32. 8 times 5, 40. Tapos, 8 times 6, 48. And then, 8 times 7, 56. And then, 8 times 8, 64. 8 times 9, ilan? 72. Tapos, 8 times 10, magiging, no? So, kahit pa paano dapat, alam natin yung multiplication table. Kasi, doon natin tatantyahin kung anong ilalagay natin dito. Saan pinakamalapit si 65 dyan? Pero hindi dapat lalampas, no? So, titingnan natin dito, 64 ba to? 64. Yung kailangan, pinakamalapit pero hindi lalampas sa kanya. Ilan yun? 64. So, ano ba yung 64? Yan ay 8 times 8. Okay, so lalagay mo dito 8. Okay? And then, 8 times 8 ka ngayon, magiging 64 ka. Okay? Tapos, 65 minus 64, yun ay 1. Okay? So, ngayon, yung 1, kahilera siya ng 5 na dinivide na natin kanina, hindi na natin siya pwedeng i-divide ulit. Okay? So, thank you, Ma'am Eme, sa pag-like. Ang gagawin natin dito sa 1 na to, tatawagin na natin siya ulit na remainder. No, thank you sa mga nag-follow, nagla-like. Thank you po. Tawag natin yung remainder. Pag gini-spelling ulit natin yung remainder, ganyan, no? Okay, ito yung tama, merong A. Yung isa kasi, yung reminder, no? Kung natatandaan nyo, remind, no? Nire-remind kayo, iba yan, no? Reminder. Iba yan, hindi remainder. No, kasi nga, remain. Okay, from the word remain. Okay, remainder. So, sagot natin is, pag dinivide mo daw yung 65 gamit yung 8, ang sagot doon is 8 remainder 1. Okay? Next.
87 divided by 12 naman, no? So, gagawin natin, ganun pa rin, isusulat pa rin natin sa form na ganito. Okay? Ito ang dividend, yung nasa loob. Ito namang divisor, yung nasa labas. Okay? Next, paano yan? So, 2-digit to, kailangan 2-digit din yung kapartner niya. Okay? Thank you, Sir Mochi or Mamochi, no? Sa pag-follow sa atin. 87 divided by 12. No? So, kailangan, alam nga natin yung multiplication table ni 12. Okay? Ano ba yung multiplication table ni 12? 1 times 12 is 12. 1 times 2, 12 pala. 2 times 12 equals 24. And then 3 times 12 is 36. And then 4 times 12, yan ay 48. And then 5 pala. 5 times 12, yan ay 60. And then 6 times 12 is 72. And then 7 times 12 is 84. And then 8 times 12, yan ay 96. Ngayon, sino dyan yung malapit pero hindi dapat lalampas? So, kung titingnan natin, si 84 yon. So, si 84, so, paano natin makukuha si 4? Kailangan si 12 i-multiply natin ng 7. Kasi ganito gagawin yan. 7 times 12 yan ay 84. So, 87 minus 84 yun ay 3. Since itong kahileran niya si 3, dinivide na natin kanina, hindi tayo ulit pwede mag-divide. Gagawin na natin, tatawagin natin siyang remainder. So, sagot natin, ito, 7 remainder 3. Ayan na yung ating sagot dyan sa problem na yan. Okay? Next. 11 divided by 94. So, sulat ulit natin. Okay? So, ito madali lang siya, no? Kasi 11 naman yung pag-divide natin, no? So, okay? 11. Ano ba yung mga, ano ni 11? Mga pagkakasun, ay yung ano niya, multiplication table ni 11. Yun ay 11 times 1 is 11. 11 times 2, 22. 11 times 3 is 33. 11 times 4 is 44. And then 55, 66, 77, 88, and 99. Ngayon, sino dyan yung pinakamalapit pero hindi dapat lalampas? Yun ay si 88. No? So, ano ba yung 88? Eh di 8 times 11. No? So, 8 times 11, makakakuha ka ng 88. And then, pag minus mo, gagamitin natin dito yung subtraction na pag-aralan natin ng isang araw. No? So, 94 minus 96, ang gagawin natin dyan is babaro tayo dito, magiging 8 na lang siya, and then 14 minus 6 yun ay magiging 8. Ito, 8 times 8 magiging 0. Okay, hindi na natin pwede i-divide yung 8, kaya magiging remainder 8 na. Ang sagot natin is 8 remainder. Remainder, ba't ano pala? 88 pala. Okay, remainder 6 lang. So, remainder 6. Ayun yung sagot natin, ha? Okay? Next. Hirapan naman natin ng konti, no? No, 634 divided by 7. So, dito, pwede na tayo magsulat ng, ano, kasi malaki na siya, ano? So, 7, ganyan ang gagawin natin, no? 6, 3, 4. Okay? Paano gagawin natin sa pagdi-divide niyan? Ganito gawin natin. 6 muna divided by 7. Ilan daw 7 ang makukuha mo sa 6? Wala. No? So, ang gagawin mo, dadalawahin mo silang digit. Okay? So, 63 divided by 7, pwede na, no? Ilang 7 ang makukuha natin sa 63? So, kailangan alam natin yung multiplication table ni 7, no? Yung 1 times 7, 2 times 7, 3 times 7, and then 4 times 7, 5 times 7, 6 times 7, 7 times 7, and then 8 times 7, 9 times 7. Meron tayo niyan, no? May in-upload na ako niyan dito sa channel natin, no? Or yung sa channel, sa ating account, no? Sa profile.
So, 1 times 7, yun ay 7. 2 times 7 is 14. 3 times 7 is 21. And then 4 times 7 is 28. And then 5 times 7 is 35. And 6 times 7 is ilan? 42. And then 7 times 7 is 49. And then 8 times 7 is 56. And then 9 times 7 is 63. No? Ngayon, tanong, sino dyan yung pinakamalapit? Or pwede rin pareho, no? Pero hindi dapat lalampas. Okay? So, ano yon? Sino siya doon? Si number 9. So, ilalagay mo dito si 9. Okay? So, 9 times 7 is 63 yun. Pag ma-minus natin yung dalawang digit na to, and then, 63 minus 63, 0 yun. So, hindi natin isulat. Ibaba mo na ngayon tong 4. Anong gagawin natin sa 4 ngayon? Di-divide natin. Okay? Ilang 7 na makukuha mo sa 4? 0. No? So, 0. Yan mo dyan. And then, 7 times 0, yun ay 0. Okay? And then, 4 minus 0, yun ay 4. Ngayon, kasi nag-divide na tayo kanina gamit yung 4. Hindi na natin siya ulit i-divide pa para maging 900 yung sagot. Mamamali tayo doon. Okay? Mag-i-stop ka na. Pag once na na-try mo na siyang i-divide. Kagaya nito, na-divide mo na siya kanina. No? Minusan mo na siya. Hindi na siya pwede. Okay? Stop ka na doon. So, pwede ka ba bang kumuha sa 4 ng 7? Hindi na. Tatawagin na natin siyang remainder, no? So, ang sagot natin is 90 remainder 4. Okay? Hindi pa tayo gumagamit ng decimal dito. Iba pa yung decimal. No? Sabi doon, kapag ka-divide mo daw yung 634 ng 7, ang magiging quotient natin or yung sagot natin is 90 remainder 4. Okay? Next. 653 divided by 63. So, anong gagawin natin doon? Sulat ulit natin siya doon sa form na ganito. 63. Tawag nga ulit natin dito, dividend. Yung i-divide. And then, yung pan-divide naman is divisor. Okay? So, yung divisor nasa labas, yung dividend is nasa loob. Okay? So, tingnan natin. Kapag 2-digit na, no, kunyari, yung divisor mo 2-digit, ayan na 2-digit. Kailangan, i-compare mo rin siya dito sa 2-digit. Okay? So, ilang 63 makukuha mo sa 65? Obviously, isa lang yon. Okay? And then, 1 times 63 is 63. Pag ma-minus mo lang, no? 65 minus 63, yun ay 2. No? 5 minus 3, 2. And then 6 minus 6 is 0. Ngayon, meron ka dito 3. I-bring down mo na yung 3. Okay? Ngayon, dahil nag-bring down ka, kailangan mong mag-divide. Kahit wala kang makuha, kahit 0, okay lang yon. O, sige, testing natin. May makukuha ka ba 63 sa 23? 0. So, ang gagawin mo dyan is, ilalagay mo 0. Okay, so 0 times 63 yun ay 0. Ngayon, dahil nga na-divide na natin si gamit si 3, tapos wala ka na ditong kasunod, stop ka na doon. Okay? So, ang gagawin natin, tatawagin na natin siyang remainder. No? So, sagot natin is remainder 23. 10, remainder 23. Okay? Nagigets ba? Ganun lang kasimple pag magdi-divide tayo. Meron pa tayong example, marami pa. O, dito, 3-digit divided by 3-digit divided by ng 2-digit. Okay, so ganun pa din. Ano? Yung divisor nasa labas, yung dividend nasa loob. Okay? Dahil 2-digit tayo, 2-digit din yung i-compare natin. Okay, so ito yung mahalaga dyan, no? Lagi nakakalimutan, even our guardians or parents na nagtuturo sa atin or teachers, nakakalimutan natin yung technique. Ano ba yung technique? No, kailangan alam lang natin yung multiplication table ni 11. No, so 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Sino dyan sa mga yan yung malapit, kapantay, pero hindi dapat lalampas? Yung pinakamalapit sa kanya, ano yun?
88 ba? Hindi. Lampas kasi yan. 77 yung pinakamalapit pero hindi lalampas. Okay? So, ano ba yung 77? Anong i-multiply mo sa 11 para makakuha ng 77? Yun ay 7. No? So, 7 times 11 magiging 77. Ngayon, 82 minus 77, gagamitin natin yung natutunan natin sa subtraction. Magbaborrow siya. Magiging 12 na. 12 minus 7, yun ay 5. Ito magiging si 7, magiging 0 na. Ngayon, bring down 3. No? Okay, ulit. 53 divided by 11. Ilang 11 ang makukuha mo sa 53? Yun ay, tinan mo rito. Ano pinakamalapit pero hindi lalampas? Itong 44. No? So, 4. No? No? Ano i-multiply natin sa 11 para maging 4? Ay, di 4. Ano i-multiply sa 11 para maging 44? Yun ay 4. So, 4 times 11 magiging 44. Okay? So, apply yung natutunan natin sa subtraction. 4 minus 3 hindi pwede. Kailangan niya mag-borrow. Magiging 13 na siya. 13 minus 4 magiging 9. And then, ito ay magiging 4 na lang. 4 minus 4 is 0. Okay? Itong 3, ito na yung sagot niya, yung 9. Hindi na tayo mag-divide dyan, no? Okay? Stop na tayo dyan. Gagawin natin siya remainder 9. Okay? So, sagot natin is 74 remainder 9. Okay? Next. 4 digit divided by 1 digit, no? So, ganun pa din ang gagawin natin. 7, masulat mo dito. 5, 4, 2, 3. Okay? Pag 1 digit yung divisor natin, no, 7, ang ginagawa natin dyan is, compare muna natin yung isa kung pwede tayong kumuha. Pag hindi, gagawin natin 2 digit, no? So, 5 divided by 7, wala tayong makukuha, no? So, gagawin natin 2 digit na. So, 54 divided by 7, ilan? No? Ilan? So, sulat mo lang ulit, no? Kung hindi mo pa memorize yung 1 times 7 equals 7. 1 times 2 times 7 is 14. And then, 3 times 7, 21. 4 times 7 is 28. Then 5 times 7 is 35. 6 times 7 is 42. 7 times 7 is 49. And then 8 times 7 is 56. No? So, saan dyan yung pinakamalapit pero hindi susobra? Yun ay 49, which is 7 times 7, no? Ang 7 times 7 magiging 49 daw, no? Kita natin dito. And then 54 minus 49, gagamitin natin yung natutunan sa subtraction, magiging 14 minus 9, yun ay 5. Ito ay magiging 4 na. 4 minus 4 is 0. No? So, gagawin natin, yung 2, i-bring down mo dito. Okay? Now, 52 divided by 7, ilan yun? Tinan ulit natin dito sa sinulat natin. Ano yung pinakamalapit dyan pero hindi susobra? So, 7 ulit. No? 7 ulit. So, 7 times 7, yun ay magiging 49. Apply yung natutunan natin sa subtraction. Babaro ka dito, magiging 4 na lang. Tapos ito magiging 12. No? So, 12 minus 9, yun ay 3. 4 minus 4, 0. Tapos, meron kang last digit dito, yung 3, i-bring down mo na. Okay? 33 divided by 7, ilan yan? Tingnan mo dito ulit sa sinulat natin. Ano yung pinakamalapit dyan? Yung kapantay niya pero hindi susobra. Yun ay 35, malapit pero susobra kasi siya. Pipiliin mo to si 28. No, ano daw yun? 4. No? So, 4 times 7, yun ay magiging 28. And then, 33 minus 28, borrow ka dito, magiging 5. Ito magiging 2 na lang. Okay? And then, yung 3 na yung last digit mo dyan, so ito na yon. Ito, tatawagin natin siyang remainder. Okay, so 774 remainder 5. No? Ito na yung ating sagot.
Okay? Next. 4 digit divided by 2 digit. Okay? So, ganun ulit yung gagawin natin. Sulat lang ulit natin, no? 71. Nasa labas yung divisor. Ito yon. Nasa loob yung dividend. So, ang technique dito, 2 digit ulit. I-compare mo sa 2 digit. Wag na 1 digit, hindi na nagkakasya. So, 2 digit na to, divided by 2 digit. Kasya ba? Hindi. No? And then, gagawin mo, tatatlong digit mo na. Now, 634 divided by 71. So, ilan yun? 634 divided by 71. So, pwede mo ba rin magtansya-tansya? No? Testingin natin. Ito 63. Tapos i-compare mo na lang dito sa 70 or sa 7. No? So, magtatansya method ka dito. No? So, pwede mong i-trial ganito. Kasi ito, 7, parang sa 7 kanina, tapos ito naman parang sa 63. So, bandang 9, no? Kung tansya, kung naalala nyo yung sa 7, 1 times 7, 2 times 7, 3 times 7, 4 times 7. Medyo komplikado na tong part na to, no? Pero tuturuan ko kayo para magagamit nyo sa school. Okay? So, 1 times 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, and 63. Pansinin nyo, etong 7, parang 70 lang din yan, di ba? 63, parang 634, parang 63 lang din yan. So, kung tatansyahin mo, bandang nasa 9. No, pwede mong i-testing is 71 times 9, and then 63. Ngayon, titingnan mo, 639 yung 71 times 9, lampas siya dito sa 634. Ang gagawin natin is, babawasan natin ng isa para hindi siya sumobra. Gagawin mo lang 8. Okay? So, ano ba yung 71 times 8? 8. 7 times 8, ilan yun? 56. No? So, 8 times 71, yun ay 56. 5, 6, 8. Then, magma-minus tayo. No? So, minus 14 minus 8, yun ay 6. Ito, nagpabaro ka ng isa, mababawasan sa ng isa. So, magiging 2 minus 6, hindi pwede. Siya naman yung babaro. Ito, magiging 5. So, 12 minus 6, magiging 6. Okay? And then, sulat ka na naman ulit. Nito, baba mo rito yung 2. No? So, ang mangyayari dyan is 662 divided by 71. Okay? Anong ibang multiply natin sa 71 para lumapit dito? Kung makikita nyo ito, 639, malapit na siya, no? Feeling ko 9 na lang i-multiply natin. No, ito 639, malapit siya pero hindi naman sa sumobra. No, pwede mo siyang ilagay 9. Then 9 times 71, pwede mo nang ilagay yan 639. Galing dito. No? Ayun yung trial natin, yung 9. Okay? So ang gagawin natin is pag-minusin na natin. 2 minus 9 hindi pwede, magpapabaro ka. Magiging 12. 12 minus 9 magiging 3. And then ito, 5 minus 3 magiging 2. Okay? 23 divided by 71, hindi na pwede. So, ang gagawin natin, tatawagin natin siyang remainder. Okay? So, remainder 23. Ang sagot natin is 89 remainder 23. Okay? Punta na tayo sa dito muna tayo sa 3 digit, no? 4 digit divided by 3 digits. So, ganun pa rin yung gagawin natin, no? 2, 3, 6 divided by 4, 2, 3, 5. Okay, 4 digit divided by 3 digit. Paano yun? So, etong 3 digit, titingnan mo.
excuse me, 423, tapos 236. Ngayon, ilang 236 makukuha mo sa 423? Yun ay isa lang siguro. Okay, 1 times 236, pag minultiply mo, syempre 236 pa din. And then magma-minus tayo. 13 minus 6 magiging 7. And then 3, ito magiging 1 na lang siya. Tama ba? Nagpahiram ka ng isa kanina. So magiging 11 minus 3 magiging 8. And then 3 minus 2 magiging 1. Okay? And then ilalagay mo yung, i-bring down mo tong 5 na to. Okay? Ito na yung pinaka-komplikadong part kasi dito marami na nagkakamali. No? So titingnan mo lang, pagka ganito, 4 digit tapos 3 digit. Para malaman natin yung malapit dyan is, pwede tayo mag-trial and error, no? Paano ba yung trial and error? Kapareho lang din yun nung ginagawa natin para malaman natin yung table of multiplication table. So, testing natin. 2, 3, 6. Palagay ko mga nasa may bandang 7. No? So, kunyari 7. Multiply tayo. 2, 3, 6 times 7. Ilan yun? Bali, 7 times 6 muna. 2. And then, 3 times na magiging 21. Tapos magiging 25. 2 times 7 magiging 14. Magiging 16. Okay, so tama, 7 lang tayo. Hindi siya lumampas pero malapit na, no? So, 7, 1, 6, 5, 2. Okay, so ilan yan? 5 minus 2 magiging 3. 7 minus 5 magiging 2. And then, 8 minus 6 magiging 2. Pwede pa ba natin i-divide to? Hindi na pwede. Remainder na yan, no? So, sagot natin is 17, remainder 2, 2, 3. Okay? So, ganyan yung pag-divide natin. Ngayon, paano naman yung mga word problem? So, mga word problem naman, ganito yan. A farmer has 240 apples and wants to distribute them equally among baskets. How many apples will each basket have? So, pag tinanong sa inyo yan, halimbawa tinanong sa inyo ng teacher nyo, what is ask? What is ask? Okay. So, dito yan, titingnan mo, pag how many, ang sagot mo dyan is number of, tapos tugtong mo to, apple will each basket have. Hanggang dito. Number of apples will each basket have. And then, sunod na tanong, what are the given facts? No? What are the given facts? Yun ay 240 apples and 12 baskets. Pagka gano'n, ang sagot, ang may tanong na dyan, operation. Anong operation daw? Ang operation natin doon is division. Okay? And then, operate na natin. 240. Yung 12 baskets, ayun yung magiging divisor, and then yung 240 magiging dividend. Okay? So, 2 digit to, 2 digit din yung i-compare natin. 24 divided by 12, yun ay 2. Then, 2 times 12, yun ay 24. Okay, pag pinag-minus mo, 24 minus, huwag mo na isulat, and then, i-bring down mo tong 0 na titira, ilang 12 ang kukuha mo sa 0, yun ay 0. No? So, 0 times 12, yun ay magiging 0. Okay, so, pag wala na, ang sagot natin doon is 20. Ano ba tinatanong? Apples, no? 20 apples each basket, no? Yun yung mailalaman niya dyan. Okay? Next. Sarah baked 48 cookies. Sarah baked 48 cookies and wants to share them equally among 8 friends. How many cookies will each friend have? No? Okay?
What is asked? Number of cookies will each friend get, no? So, ganito lang yan. So, ito yung friend, magiging divisor, yung 48 cookies, yun yung dividend. Okay? So, 48 divided by 8, ilan yon? Ilang 8 makukuha mo sa 48? Ay, ilan mo na dito muna? Ilang 8 makukuha mo sa 4? Hindi pwede. So, kailangan itong dalawa. 48, ilang 8 makukuha mo doon, yun ay 6. Okay, so 6 times 8 magiging 48. And then, magiging 0. So, ito na sagot natin. Each friend makakatanggap ng 6 cookies. Okay? Next. A car manufacturer produced 1,200 cars in 30 days. How many cars did they produce per day? So, parang average, no? So, parang ganito lang yon. Kung isusulat natin yan, parang 120 divided by 30. Parang, ina-average lang natin sila. So, ano gagawin natin? Si 13 divisor, and then yung 1, 2, alagay mo dyan. And then, tinan mo muna, pag 2 digit din yung compare mo. 12 divided by 30, ilang 30 daw makuha mo sa tabi, hindi pwede. So, ang gagawin mo 3 digit. 120 divided by 30, ilan yon? 4. And then, 4 times 30 magiging 120. Magiging 120 minus 120, 0 yon. And then, itong 0, i-bring down mo. Okay? Ilang 30 makukuha mo sa 0, yun ay 0. And then, 0 times 30 is magiging 0. Okay? Since wala ka nang i-bring down, wala ka nang i-divide. End ka na doon. So, ang sagot natin is 40 cars per day. Okay? Yun yung kanilang nagagawa per day. No? So, next. Meron pa tayo siguro mga 2 examples na lang. A bakery sold 540 cakes over 15 days. How many cakes were sold each day? So, parang ganito lang yan. Itong 15 is the divisor. And then, 540 in yung cakes. Okay? So, ang gagawin natin is 15 is ganito. 540. Okay? Ngayon, dahil 2 digit yung divisor natin, i-compare din natin yung 2 digit. Okay? Ilang 15 makukuha natin sa 54? Yun ay, kailangan memorize natin yung 15 times 1, 15. 2 times 15 equals 30. And then 3 times 15, yun ay 45. 4 times 15, yun ay 60. Okay. Alin dyan sa mga to, yung malapit pero hindi lalampas? Yun ay 3 times 15. So, gagawin mo, isusulat mo dito yung 3. And then, 3 times 15, yun ay 45 gawa nito. Ginawa natin na table. And then, yung natutunan natin sa subtraction kasi isusubtract na natin. So, 14 minus 5, yun ay magiging 9. Ito magiging 4. Okay? And then, 0, i-bring down mo dito. Okay? Ilang 15 makukuha mo sa 90? So, dito, hindi pa tayo kompleto. Pwede natin kompletuhin. 5 times 15 magiging 75. And then, 6 times 15, yan ay magiging 90. So, 6 daw, no? 6 na 15 ang makukuha mo sa 90. Pag i-multiply mo, 6 times 15, ito na yon. Susulat mo na lang siya. 90 minus 90, yun ay magiging 0. Yan, pag na-0 na siya, yun na yung ating sagot. Ano tong 36? How many cakes were sold each day? So, 36 cakes per day. Yung kanilang naibibenta. Parang average to, no? Then, last number, if you have 600 pieces of candy and you divide them equally among 50 kids, how many pieces does each kid get? Okay, so meron ka daw 600, no? Kung isusulat natin yung what is asked, ano yung what is asked? Number of
Ito yon. Of pieces does each kid have? Pag tinanong kayo ng what is ASCA, does number of pieces, pwede mo tanggalin yung does, pwede mo na sa each kid get. Okay? And then, sunod na tanong dun sa inyo, given packs nyo. Ano daw yung given packs natin? Meron kang 600 pieces and 50 kids. Okay? And then, anong operation natin doon? Pinag-aaral natin division, most likely division din yan. No? Pero kung iintindihin natin yung problem, no, meron ka daw 600 pieces ng candy and you divide them, no? May sulat naman diyan, divide equally, no? Divide them equally. Okay? Among 50 kids, no? Kailangan malalaman natin kung ilan yung makukuha ng kada bata, no? So parang ganito 'yan, 50 yung kids yung magiging divisor, and then yung ating pieces ng candy yung magiging dividend. Susulat mo siya. Okay? So 60 divided by 50. Okay? Ilan daw 50 makukuha mo sa 60? Yun ay 1. So, 1 times 50 magiging 50. And then, 16 minus 50, ito parang 0 minus 0, 0. 6 minus 5, yun ay magiging 1. Okay? And then, baba mo to. Okay? Yun yung huling digit. So, ito na rin yung huli nating i-divide. So, 100 divided by 50, ilan yun? Dalawa. No? So, 2 times 50, yun ay 100. And then, 100 minus 100, yun ay 0. Okay? So, ano tong 12 na to? Ito yung 12 pieces of candy. Each kid gets. Okay? So, nakakuha sila ng tagto 12 na pieces ng candy. Sige, meron pa nanonood. Let's go pa. Marami pa. There are 720 pencils to be equally distributed among 24 students. How many pencil does each student get? Okay? So, meron daw 720 na pencils equally distributed. So, parang i-divide natin sa 24 na students. No? So, 720 divided by 24. Ganun lang yan. So, dahil 2-digit tayo, kukompare mo din yung 2-digit. No? 720 divided by 24, kung hindi mo memorize, pwede mong isulat yung kanilang multiplication table. 1 times 24, edi 24. 2 times 24, yun ay 48. And then 3 times 24, yun ay 72. So, sakto na siya, no? So, pwede mo nang i-multiply dito 3. 3 times 24, ito na nga yun, 72. And then 72 minus 72, yun ay 0. And then itong 0 na to, i-bring down mo, no? So, 0 divided by 24. Ilan daw 24 makukuha mo sa 0? Yun ay 0. 0 times 24, yun ay 0. 0 minus 0, 0. Ngayon, wala ka nang i-bring down, kaya tapos na yung ating pagdi-divide. No, so, ano tong 30? Ito yung 30 pencils each students get. Each student gets. Okay? So, ganoon lang siya kasimple, ano?